DWIZ Pasada Balita. Tuloy sa pagbabalita ng tama, paglilingkod ng tama. Narito na ang headline sa inyong Pasada Balita ngayong araw ng Martes, 12 na sa buwan ng Marso 2024. Pasada Balita. $1 billion na halaga ng investment ipinangako ng US sa Pilipinas. Pasada Balita. Dalawa pang opisyal ng NFA sinuspinde. Pasada Balita. Sinasabing yaman ni Pastor Kibuloy kakalkalin sa susunod na pagdinig ng Senado. Pasada Balita. E-bike, e-trike, tricycle bawal na sa NCR National Road sa susunod na buwan. Pasada Balita. Sa balitang pangkalakalan, foreign direct investment sa Pilipinas tumaas. Pasada Balita. Balita sa ibayong dagat, Rabadan, patuloy na ginunita ng mga Palestino sa gitna ng nagpapatuloy na gyera at kagutuman sa Gaza. Pasada Balita. Sa balitang pampalakasan, Filipino boxers paalam at ladon tanggal sa Olympic qualifying tournament. Bawal ang babagal-bagal. Bawal ang kukupad-kupad. Pasada Balita. Magandang umaga, Luzon, Visayas, Mindanao, Pilipinas. Ako po ang inyong tagapaghatid balita, Johnny Bañez. Pasada Balita. At ngayon, pasadahan na natin ang detalye ng mga nagbabagang balita. Maglalagak ang 22 kumpanya sa Amerika ng $1 bilyong na halaga ng investment sa Pilipinas. Inanunsyo ng US High-Level Presidential Trade and Investment Mission sa pangunguna ni US Commerce Secretary Gina Raimondo na plano ng US companies na maglagak ng high-impact investment sa iba't ibang industriya tulad ng solar at renewable energy, electric vehicles, digitalization at telecommunications. Target din ng trade mission na magsanay ng mahigit 30 milyong Pilipino sa digital at artificial intelligence. Kabilang dito ang plano ng Microsoft Corporation na makipagtulungan sa Technical Education and Skills Development Authority o TESDA para sa training ng 100,000 kababaihan sa A1 o AI at cybersecurity habang mag-i-invest din sa bansa ang technology giant na Google. Kasalukuyang nasa Pilipinas ang High-Level Trade and Investment Mission na binubuo ng 22 miyembro bilang kinatawan ni US President Joe Biden. Pasada Balita. Samantala, muling magiging caretaker ng pamahalaan si Vice President Sara Duterte habang nasa ibang bansa si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ito naman ang kinumpirma mismo ni Presidential Communications Office Secretary Cheloy Garafil, bunsod ng 5 araw na biyahe ni PBBM sa Germany at Czech Republic mula nitong Lunes hanggang Biyernes, Marso 15. Nangangahulugan na si VP Sara muna ang mamamahala sa bansa hanggang sa makabalik ang Pangulong Marcos. Nabatid na ito na ika-4 hanggang ika-5 biyahe ng Pangulo sa ibang bansa para sa working visit at state visit ngayong taon. Kabilang sa mga naging biyahe na ng Pangulo mula nitong Enero ng kasalukuyang taon, ang Vietnam, 2 beses Australia habang Germany at Czech Republic naman para ngayong linggo. Pasada Balita. Bagamat tama lamang igiit ang transparency para sa madalas na biyahe ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa ibang bansa, naniniwala ang isang think tank group na dapat ding kilalanin ng publiko ang kahalagahan ng mga international visit ng punong ehekutibo. Ayon kay Dean Dumanhit, presidente ng Strat-based ADR Institute, nakikita niya ang halaga ng pag-alis ng Pangulo lalo na't nagpupunta ito sa mga pangunahing bansa na maaaring humantong sa mas matatag na partnership at alyansa. Makatutulong anya ito para matugunan hindi lamang ang hamon ng seguridad ng bansa kundi
maging ang ipanabang suliraring pang-ekonomiya. Inilarawan din ni Manhit bilang investments ang mga pagbisita ng presidente at walang pinagkaiba sa gastusin sa sektor ng lipunan. Nakatakda muling lumipad ang Pangulo ng ng Lunes ng hapon patungong Germany at Czech Republic, ang kanyang ika-5 at ika-6 na biyahe sa ibang bansa ngayong taon. Pasada Balita! Samantala, Pangulong Marcos dumating na sa Berlin. Detalye mula kay Patrol 13, Gilbert Perdes. Dumating na si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Brandenburg International Airport sa Berlin, Germany para sa kanyang 3 araw na pagbisita kasama si First Lady Liza Arneta Marcos at ang delegasyon ng Pilipinas. Bandang 9:49 ng gabi local time o 4:49 ng umaga dito sa Pilipinas nang dumating doon ang eroplanong sinakyan ni PBBM. Si Pangulong Marcos at ang unang ginang ay sinalubong naman ni Philippine Ambassador to Germany Irene Susan Natividad at ilang piling empleyado ng Embahada ng Pilipinas sa Berlin. Ang punong ehekutibo at ang kanyang delegasyon ay magkakaroon ng 3 araw na pagpupulong sa Berlin kung saan inaasang makakaharap niya si German Chancellor Olaf Scholz at tatalakayin ng mga pagsisikap ng pamahalaan ng Pilipinas upang gamitin ang kasanayan ng Alemanya sa renewable energy. Sinabi ni Pangulong Marcos na hinahanap ng Pilipinas ang tulong ng Alemanya para sa mga pagsisikap ng pamahalaan sa energy transition, pati na rin sa manufacturing, pangangalagang pangkalusugan, agrikultura, aerospace, innovation and startups, IT, BPM at mineral processing. Samantala, haharap din si PBBM sa Filipino community sa nasabing bansa. Patrol 13, Gilbert Perdes, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pasada Balita! Samantala, pagtanggal ng deployment ban sa Kuwait muling ipinanawagan. Detalye mula kay Patrol 11, Tina Nolasco. Muling umapela si Gabayan Party List Representative at Committee on Overseas Workers Affairs Chairperson Ron Salo sa Kamara na repasuhin at sakaalisin ang deployment ban sa bansang Kuwait. Nangangamba kasi ang kongresista sa masamang epekto ng matagal ng deployment ban sa ekonomiya at sa 45 taong diplomatikong relasyon ng Pilipinas at Kuwait. Ayon kay Salo, napakalaki na ng epekto nito sa mga migranteng Pilipino na naiwan ng walang mapagukunan ng kabuhayan simula pa noong ipatupad ang deployment ban noong February 2023 dahil sa pagkasawi ng OFW na si Julie B. Ranara. Ito si Patrol 11. Tina Nolasco para sa impilang may todong lakas DWIZ, nagbabalita ng tama, nagilingkod ng tama. Pasada Balita! Samantala, Department of Foreign Affairs tiniyak na hindi pinababayaan ang crew ng barkong hinayjack ng mga Houthi sa Yemen. Detalye mula kay Patrol 5, Aya Yupanco. Hindi tumitigil ang pamahalaan sa pagsisikap na mapalaya yung mga tripulanteng Pilipino ng cargo vessel na hinayjack at dinala sa Yemen. Gayunpaman, aminado si DFA Undersecretary Eduardo De Vega na hindi madali ang negosasyon dahil sa political ang kondisyon ng mga Houthi para sa pagpapalaya ng mga crew. Kasama na yung 18 Pilipino ng MV Galaxy leader. Ito ay dahil sa ang nais ng mga rebelde ay ang pagtigil ng digmaan ng gera sa Israel at Gaza. Ang paniniyak lamang ni De Vega, hindi pinababayaan ang mga Pilipino na nasa maayos na kondisyon. Pinakakain naman na niya sila at nabibisita ng honorary consul ng Pilipinas. Patuloy din ang panawagan na palayain na sila at maging ang United Nations ay kinundinan na ang patuloy na pagbihag sa mga tripulante ng nasabing barko. Ito si Patrol number 5. Ay pa ako para sa implemento ng lakas, DWIC. Nababalita na tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIC Patrol Report! Isang tampok na balita, hinangaan ni House Speaker Martin Romualdez ang dami ng mga Pilipinong handang ipagtanggol
ang Pilipinas mula sa banta ng mga dayuhan. Tugon ito ng leader ng Kamara sa resulta ng survey ng Octa Research Group na mayorya ng mga Pilipino ang handang depensa ng Pilipinas laban sa banta ng mga dayuhan. Ayon kay Speaker Romualdez, ang nasabing survey ay patunay ng hindi matatawarang commitment na protektahan ang soberenya ng Pilipinas. Ang tugon ng masa survey na isinagawa mula December 10 hanggang 14, 2023 ay sumasalamin sa sentimiento ng mga Pilipinong nasa wastong edad kung saan 77% ang nagpahayag ng kahandaan ay pagtanggol ang bansa sakali mang salakayin ng mga dayuhang kaaway. Binigyang pagkilala rin ng leader ng Kongreso ang magkakaibang tugon ng bawat rehiyon na anyay ang pagkakaisa at pagkakaiba-iba ang nagpapalakas ng katatagan ng bawat Pilipino. Pasada Balita. Samantala, binigyang diin naman ni Undersecretary Gilbert Cruz, tagapamuno ng Presidential Anti-Organized Crime Commission, na maiging unahin ang pagtukoy sa mga nagmamay-ari ng mga loose firearm. Kasunod ito ng pagpayag mismo ng Philippine National Police na pahintulutan ng mga sibilyan na magmay-ari ng semi-automatic rifle. Sa panayam ng DWIZ, sinabi ni Jose Cruz na mahigit 1 milyon pa ang loose firearm sa bansa. Kasi meron pa tayong mga loose firearms. Sabi nga nila, it's more than 1 million pa yung mga baril na hindi nakarehistro at nakakalat sa karsada natin. Siguro po mas okay sa akin na at least ma-account muna natin yan, malaman natin kung nasaan yung mga yan. Kasi once na nakuha na natin yung mga yan, malaking kabawasan sa krimen yan. Opo. Sinabi naman ni Jose Cruz na dapat tugisin ang mga individual na may hawak ng loose firearm kapag sila'y tumangging iparehistro ang mga ito, lalo na't mag-eleksyon na sa 2025. Magandang panimulan, pero kailangan alamin muna natin yung kung sino yung mga may hawak ng mga loose firearms. Ngayon, kung ayaw talaga nilang iparehistro yan, tugisin na lang sila. Para di na nila magamit sa kalokohan yan. Lalo na ito, may election tayong darating. O, yun nga po. Yan po ang tinig ni Undersecretary Gilbert Cruz, tagapamuno po ng Presidential Anti-Organized Crime Commission sa panayam ng DWIZ. Pasada Balita. Samantala, PNP nakitaan ng pagbaba ng mga tinatawag na gun-related incidents. Detalye mula kay Patrol 17, Jopel Pelenio. Umaasa ang pambansang pulisya na magtutuloy-tuloy ang pagbaba ng gun-related violence sa bansa. Ayon kay PNP PIO Chief Police Colonel Jane Fajardo, na base sa kanilang datos, bumaba sa nagdaan na 2 taon ang krimen na may kaugnayan sa paggamit ng baril. Noong 2023, nakapagtalaan niya ang PNP ng 4,956 na gun-related incidents na mas mababa kumpara noong 2022 na pumalo sa 5,172 incidents. Ngayong taon lumalabas ani Colonel Fajardo sa 808 na insidente. Nangunguna dito ang mga kaso ng pamamaril, alarm and scandal, grave threat at pagnanakaw. Dagdag pa ng PNP PIO Chief na sa nakalipas na 2 taon, nasa 3,792 cases na ang naihain sa korte, 3,774 ang nasa prosecutor's office at 1,136 ang ongoing ang investigasyon. Ito si Patrol 17 Chopel Pelenyo para sa impilang may todong lakas, DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air agad-agad, DWIZ Patrol Report. Sa iba pang tampok na balita, 2 pang opisyal ng National Food Authority ang sinuspindi ng Ombudsman dahil sa pagkakadawid sa tinatawag na bigas scam. Kabilang sa mga pinatawan ng suspensyon ang natatalaga pa lamang na officer in charge ng administrator ng NFA na si Piolito Santos at ang acting department manager for operation and coordination na si Jonathan Iazon.
Matatandang noong nakaraang linggo lamang nang maitalaga bilang OIC si Santos matapos suspindihin si NFA Administrator Roderico Bioco at 138 pang mga opisyal at mga empleyado dahil sa sinasabing pagbebenta ng libo-libong tonelada ng bigas na buffer stock sa ilang trader sa paluging halaga. Samantala, nagbabalik naman bilang administrator ng NFA si Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., habang si Director 4 Larry Lacson naman ang magsisilbing OIC, Deputy Administrator ng NFA. Pasada Balita. Ibinabala naman ni Makati City Representative Luis Campos Jr. na mahigpit na bantayan ng Kongreso ang Rice Buffer Stocking Program ng National Food Authority. Ito'y sa gitna ng kontrobersyal na pagsuspinde ng Ombudsman sa mahigit 140 opisyal, kasama na rito ang 2 nadagdag na empleyado dahil sa ibinentang supply ng bigas sa mga pribadong trader. Ayon kay Congressman Campos, Vice Chairperson ng House Committee on Appropriations, ang buffer stock ng NFA ang inaasahan ng bansa sa panahon ng mga kalamidad, kaya't dapat masiguro na nababantayan ang supply ng bigas. Dapat tinaglaan ng Kongreso ng 9 billion pesos para sa buffer stocking program ngayong 2024, bukod pa sa 9 billion na nakalaan noong 2023, habang 5 billion pesos naman para sa pagsasaayos at rehabilitasyon ng mga warehouse ng NFA. Anya, suportado nila ang mahigpit na hakbang ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel at Speaker Martin Romualdez upang matiyak na ang mga supply ng buffer stocking program ay ginagamit ng responsable at tama. Pasada Balita. Ito, bantayan po nating maigi ito dahil inaasahang bababa pa ang presyo ng bigas sa susunod na linggo. Ito ang inanunsyo mismo ni Agriculture Secretary o Assistant Secretary at spokesman Arnel de Mesa kasabay ng papalapit na peak o rurok ng anihan. Para naman sa grupong Samahang Industriya ng Agrikultura o SINAG, posible pang bumaba hanggang 45 pesos kada kilo ang presyo ng bigas. At paliwanag ni SINAG President Engineer Rosendo So, malaking pondo ang naibigay sa mga magsasaka sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. tulad na lamang ng fertilizer subsidy at tariff collection na umabot sa 22.7 billion pesos. Pasada Balita. Oras na 22 minuto makalipas ang 7 ng umaga, muli tayong tumanggap ng mga pag-uulat mula sa labas ng himpilan. Amerika, itinuturing na investment ally ng Pilipinas ayon kay Pangulong Marcos. Detalye, nagbabalik Patrol 13, Gilbert Perdes. Itinuturing ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Amerika bilang kaalyado sa pamumuhunan o investment ally ng Pilipinas sa sinagawang courtesy call ng High-Level Presidential Trade and Investment Mission sa Malacanang. Ipinahayag ni PBBM na umaasa siya na sa mga susunod na buwan ay makikita na raw ang mga positibong resulta ng pagsasanib-puwersa ng Pilipinas at Amerika sa larangan ng pamumuhunan. Sinabi ni PBBM na inaasahan niyang magbubunga raw ito ng mas malakas at mas mabilis na pag-unlad ng ekonomiya, pati na rin yung pagpapalakas ng Pilipinas bilang isang matibay na kaalyadong bansa ng Amerika. Ang nasabing courtesy call ay bahagi ng pangako ni US President Joe Biden na magpadala ng high-level delegation sa Pilipinas na layong palakasin ang kalakalan ng Estados Unidos at Pilipinas. Patrol 13, Gilbert Perdes, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pasada Balita. Samantala, panukalang batas para sa People's Initiative at magpaparusa sa masasangkot sa pagbebenta at panunuhol, inihain sa Senado. Detalye mula kay Patrol 19, Cele Ortega Bueno. Naghain si Senate Minority Leader Coco Pimentel ng panukalang batas na magkakaloob ng sistema para sa People's Initiative at sa referendum para sa pag-amyenda ng Constitution. Ito ang Senate Bill No. 2595 na naglalayon din na parusahan
ang mga masasangkot sa pagbibigay, pag-aalok at pangangako ng pera kapalit ng paglagda para sa People's Initiative. Ayon kay Pimentel, sa ilalim ng 1997 ruling ng Korte Suprema, lumitaw na hindi sapat ang Republic Act No. 6735 o ang Initiative and Referendum Act para masaklaw ang sistema ng People's Initiative sa pag-amyenda na ating saligang batas. Sinabi ng Senador na ang inihain niyang panukalang batas ay hindi lang para punan ang kakulangan sa batas ukol sa People's Initiative, magiging daan din niya ito para ma-update ang sistema sa PI at referendum para maging angkop ito sa kasalukuyang political condition. Kaya mas tamaan niya na i-introduce ang inihain niyang panukalang batas bilang bagong batas sa halip na maging amendment sa kasalukuyang umiiral na batas. Nakapaloob sa panukala ang kaukulang parusa sa mga lalabag sa pagsasagawa ng PI at referendum. Giti Pimentel, titiyakin ng kanyang panukalang batas ang sanctity o pagiging sagrado ng direktang demokrasya tulad ng election law na tumitiyak sa sanctity ng mga balota. Ito sa Patrol 19, Celly Ortega Bueno, para sa DWIC, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pasada Balita. Samantala, isang kongresista may paninindigan kaugnay sa sinumpaang till death do us part ng mag-asawa. Detalye mula kay Patrol 11, Tina Nolasco. Nanindigan si Sagip Party List Representative Rodante Marcoleta sa kanyang pagtutol sa isinusulong na House Bill 9349 o Divorce Bill ni Albay Representative Edsa Lagman. Sa debate sa plenaryo ng Kamara, binigyang diin ng mambabatas ang bersikulo sa Biblia kung saan nakasaad ang salita ng Diyos na ang pinagsama ng Diyos ay hindi dapat paghiwalayin ng tao. Bukod pa rito, ipinunto rin ng mambabatas ang isa pang bersikulo sa Biblia na anya'y tumutukoy sa pagtutol mismo ng Diyos sa diborsyo. Quoted from God Himself. Namumuhi ako sa diborsyo ng mag-asawa, sabi ng Panginoong Diyos ng Israel. At namumuhi ako sa taong binabalot ng karahasan ang sarili na parang nababalot ng kasuotan. Mr. Speaker, if the Lord God Himself hates divorce, sino ba tayo na mga tao lamang na nilalang niya ang siya pang gagawa ng paraan para isulong ito? Habang iginit naman ni Congressman Lagman na wala sa Biblia ang salitang till death do us part. Kung till death do us part, wala naman to sa Biblia. And I would challenge the distinguished Loretta to point to the Bible, whether there is such a term there or a phrase there, till death do us part. Paliwanag naman dito ni Marcoleta ang konteksto ng salita ng Diyos na pinagsama ng Diyos ay huwag paghiwalayin ng tao ang mismong ibig sabihin ng nasabing salita. Sagot naman dito ni Lagman, pinauso lamang sa English-speaking world ang nasabing panilala kasunod ng unang pag-imprenta sa Book of Common Prayer sa England noong 1549 sa panahon ni Edward VI kung saan ang average lifespan noon ay 47 years old lamang. Git pa nito ang naturang sagot na Jesus sa mga Pariseyo ay hindi doctrinal kundi may exception. Kung maalala, matagal nang isinusulong ang diborsyo sa Pilipinas at tanging ang bansa na lamang at Vatican ang walang batas na diborsyo. Ito si Patrol 11. Tina Nolasco para sa impilang may todong lakas DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report! Sa iba pang tampok na balita sa inyong pasada balita, nais ipakalkal ni Senator Risa Ontiveros ang sinasabing money laundering scheme sa Anti-Money Laundering Council na kinasasangkutan ng sinasabing asset o mga asset ni Kingdom of Jesus Christ founder Apollo Kibuloy. Ayon kay Senator Ontiveros, inimbitahan ng Senate Women and Gender Equality Committee ang AMLAC sa susunod na pagdinig upang matukoy kung hanggang saan ang sinasabing pagsipsip ni Kibuloy ng pondo mula sa mga follower ng KOJC sa pamamagitan
ng money laundering. Sa huling pagdinig ng Senado sa mga aligasyon laban kay Pastor Kibuloy, isang OFW mula Singapore na si Reynita Fernandez ang tumistigo na siya at ang iba pang tagasunod ng KOJC ay pinilit na magpadala ng 90% ng kanilang mga sweldo sa simbahan. Matatanda ang pinatawanan ng Senate panel ng contempt si Pastor Kibuloy matapos itong muling tumanggi na magpakita sa pagdinig ng komite. Humiling na rin si Senator Ontiveros ng warrant of arrest para kay Kibuloy para pilitin itong harapin ang mga aligasyon laban sa kanya at sa kanyang simbahan sa Senado. Dagdag pa ng senador, posible ring ungkatin sa susunod na pagdinig ang pagtalaga kay dating Pangulong Rodrigo Duterte bilang administrador ng mga property o pag-aari ng KOJC. Pasada Balita. Samantala, aminado si dating Pangulong Rodrigo Duterte na voluntaryo niyang pinangangasiwaan ang mga ari-arian ng Kingdom of Jesus Christ. Paliwanag ng dating presidente, ito'y dahil distracted ngayon si Pastor Apollo Kibuloy na siyang founder ng naturang simbahan. Dagdag pa ng dating Pangulo at dating alkalde ng Davao City, pinili siya ng religious leader na pamahalaan ang mga ari-arian ng KOJC dahil sa kanilang pagkakaibigan. Matatandang nahaharap si Pastor Kibuloy sa mga kasong sex trafficking, fraud, conspiracy, and bulk cash smuggling sa Estados Unidos. Na-cite in contempt din sa Senado ang religious leader dahil sa hindi pagsipot sa mga pagdinig sa mga aligasyon ng sexual abuse at human trafficking laban sa kanya. Pasada Balita. Samantala, tinalo pa ni KOJC founder Pastor Apollo Kibuloy ang 10 utos ng Diyos. Ito naman ang binigyan din ni Senator Riza Ontiveros sa harap ng sinasabing 17 kondisyon ni Pastor Kibuloy sa pagharap sa investigasyon ng Committee on Women sa mga isyu ng pang-aabuso ng nasabing leader ng KOJC. Ayon sa senador, ngayon lamang ipinahahanap sa investigasyon ang religious leader, ngunit nagpataw agad ng mga kondisyon. Kahit paanya ang sinasabi nitong appointed son of God si Pastor Kibuloy, hindi babaliin ng Senado ang rule at procedures. Panawagan pa ni Senator Ontiveros, magpakita na si Kibuloy at magbigay ng pahayag sa mga bintang at reklamo laban sa kanya. Pasada Balita. Samantala, sa kaugnay pang balita, iginit ng mga kongresista na dapat nang dumalo si Pastor Apollo Kibuloy sa pagdinig ng House Committee on Legislative Franchises kaugnay ng panukalang bawiin ang prangkisa ng Sunshine Media Network International ngayong araw. Ayon kay House Deputy Speaker at Quezon Representative David Suarez, dapat igalang ng pastor ang proseso ng Kongreso. Matagal niyang ginagawa ng komite na magpatawag ng mga resource person upang mas maintindihan ang issue na tinatalakay nito. Sa sulat na ipinadala ng kampo ni Pastor Kibuloy sa komite, sinabi nito na ang pastor ay walang kinalaman sa operasyon ng SMNI. Para naman kay One Rider Party List Representative Roge Gutierrez, sa pagdalo ni Kibuloy sa pagdinig, mabibigyan ito ng oportunidad upang mailahad ang kanyang panig. Matatandaan na ang prangkisa ng SMNI ay ipinababawi sa Kongreso dahil sa mga sinasabing paglabag tulad na lamang ng pagpapakalat ng maling impormasyon o fake news, red tagging at mga alituntunin para sa mga korporasyon. Pasada Balita. Sa iba pang tampok na balita, ipagbabawal na simula 15 ng Abril ang e-bikes, e-trikes at tricycle sa mga pangunahing lansangan sa National Capital Region. Alam ko itong tricycle noon pa to ha? Sa abiso ng Metropolitan Manila Development Authority, epektibo ang pagbabawal sa Rojas Boulevard, Top Avenue, South Luzon Expressway,
Ignacio Boulevard, Ortigas Avenue at Magsaysay Boulevard o Aurora Boulevard. Hindi na rin papayagan ang pagdaan ng mga e-bikes, tricycle at e-trikes sa Quezon Avenue, Commonwealth Avenue, A. Bonifacio Avenue, Rizal Avenue, Del Pan o Marcos Highway at MacArthur Highway. Gayun din sa Recto Avenue, President Quirino Avenue, Araneta Avenue, EDSA, Katipunan o Carlos P. Garcia, Southeast Metro Manila Expressway, Elliptical Road at Mindanao Avenue. Pasada Balita! Nagtataka lamang ako mga kabalitaktakan ha, kasi alam ko itong tricycle noon pa ito pinagbabawal sa mga national road eh. Pero hanggang ngayon, mukhang nalulusutan ng ating mga otoridad. At hindi lamang yan ha, kung totoo yung mga nakikitang post sa social media, abay pati e-bike at e-trikes nakakalulusot sa mga national highway. Meron nga akong nakita sa social media eh ha, pero kailangan nating kailangan nating siguraduhin totoo ito ha. E-bike nakapasok sa NLEX at SLEX. Wawa. Di ba? Yung motor nga 300cc, pinagbabawal nyo, kailangan 400cc. Tapos e-trike, e-bike, nakapasok sa NLEX o SLEX. Wow talaga. Sa oras pong 41 minuto na makalipas ang ikapito ng umaga, muli tayong tumanggap ng mga pag-uulat mula sa labas ng himpilan. Mahigit 500 magsasaka nakatanggap ng assistance mula sa Department of Agriculture. Detalye mula kay Patrol 30, Jelly Mendez. Aabot sa mahigit 500 magsasaka ang nakatanggap ng cash assistance mula sa Department of Agriculture. Kasunod ito na isinusulong na Agri-Fisheries Intervention sa Iloilo, kung saan ay nabigyan ng kadiwa financial grants ang Iloilo Science and Technology University at iba pang eligible farmers cooperative and associations. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chularel Jr., tumanggap din ng no objection letter 1 ang concerned LGU sa nabanggit na lalawigan para sa mga infrastructure development projects ng Philippine Rural Development Projects. Bukod pa dito ay na-turn over na rin ng DA ang mga makinarya para sa mga farmers, kasabay ng fishing paraphernalias para naman sa mga fisher folks. Umaasa ang kalihim na malaking tulong ang mga ipinamamahaging kagamitan sa mga magsasaka at mangingisda na magpapalakas ng agrikultura sa kanilang rehiyon. Layo nitong maging masagana ang ani at pamumuhay ng mga Pilipino, partikular sa agricultural sector. Ito si Patrol 30 Jelly Mendez nag-uulat para sa impilang metodong lakas sa DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pasada Balita! Samantala, 170 irrigation projects na i-turn over na ng pamahalaan sa mga LGU. Detalye nagbabalik Patrol 13, Gilbert Perdes. Maglalagak ang 22 kumpanya sa Amerika ng $1 billion na halaga ng investment sa Pilipinas. Inanunsyo ng US High-Level Presidential Trade and Investment Mission na maglalagak daw ng high-impact investment sa iba't ibang industriya ang mga US companies tulad ng nasa solar at renewable energy, electric vehicles, digitalization at telecommunications. Bukod dito, target din ng trade mission na magsanay ng mahigit 30 milyong Pilipino sa larangan ng digital at artificial intelligence. Kabilang dito ang plano ng Microsoft Corporation na makipagtulungan sa TESDA para sa pagsasanay naman ng nasa 100,000 kababaihan sa AI at cybersecurity, habang mag-i-invest din daw sa bansa ang Google. Kasalukuyan nasa Pilipinas ang trade mission na binubuo ng 22 miyembro bilang kinatawan ni US President Joe Biden. Patrol 13, Gilbert Perdes, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pasada Balita! Samantala, level ng tubig sa ilang mga dam bahagyang bumaba.
Detalye, nagbabalik Patrol 30, Jelly Mendez. Bahagyang bumaba ang level ng tubig sa ilang mga dam sa bansa. Batay sa monitoring system ng Dam Operating Managing Agency ng Pag-asa Weather Bureau, kaninang umaga ay bumaba na sa 202.78 meters ang level ng tubig sa Angat Dam mula sa 203.6 meters na naitalang water level kahapon. Bumaba rin sa 75.96 ang water level ng Lamesa Dam mula sa dating 76 meters, maging ang Kaliraya Dam na ngayon ay nasa 286.82 meters mula sa dating 287.2 meters na water level. Bukod sa mga nabanggit na dam, bahagya ring bumaba ang level ng tubig sa Ambuklaw, San Roque, Pantabangan at Samagat Dam. Dahil dito ay asahan naman na magpapatuloy ang pagbaba ng tubig sa mga dam, bunso na rin ang kakulangan sa pag-ulan dulot ng El Nino phenomenon. Sa kabila nito ay patuloy na binabantayan ng Pag-asa Hydrometeorology Division ang lagay ng mga dam sa bansa. Ito si Patrol 30 Jelly Mendez sa gulat para sa impilang metodong lakas sa DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pasada Balita! Mantala, panukalang reforma sa valuation ng real properties at amnesty sa hindi nakababayad ng real property taxes approved na sa Senado. Detalye, nagbabalik Patrol 19, Cele Ortega Bueno. Approved na sa ikatlo at pinal na pagbasa ang panukalang Property Valuation and Assessment Reform Act o yung Senate Bill number 2386. 23 senador ang bumoto ng pabor, walang tumutol at wala ding nag-abstain. Sa ilalim na naturang panukalang batas, magpapatupad ng 2 taon na amnesty para sa hindi nakabayad ng real property tax o hindi sila papatawan ng multa at interes kung magbabayad sa loob ng 2 taon. Magkakaroon din ng bagong sistema sa pagtukoy ng halaga ng real properties na batayan ng ipinapataw ditong buwis. Magkakaroon naman ng Real Property Information System o Central Database para sa tamang valuation ng properties. Ayon kay Senator Sherwin Gatchalian, Chairman ng Senate Committee on Ways and Means, at siya nag-sponsor ng panukala, inaasahan na ito'y magpapahusay sa pagkolekta ng buwis sa real properties at madaragdagan ang makukolekta sa pag-iral ng amnesty. Sa ilalim ng panukalang batas, matapos ang 2 taon na amnesty, magkakaroon ng bagong schedule o antas ng buwis sa real property. Magkakaroon din ng one-time at extendable na 6% na limit sa real property tax bilang safeguard laban sa biglaang pagtaas ng buwis sa real properties matapos ang 2 taong amnestiya. Ito sa Patrol 19, Cele Ortega Bueno para sa DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report. Pasada Balita. Pasadahan pa natin ang ilang mga naglalakihang balita. Naniniwala sa Senate Minority Leader Coco Pimentel na hindi makakatulong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa pagkumbinse sa mga senador na suportahan ang panukalang economic tsa-tsa. Ayon kay Senator Pimentel, ito'y dahil bumaba ang kredibilidad ng Pangulo sa mga senador sa usapin ng tsa-tsa. Dagdag pa ng Minority Leader, maliit lamang ang may tutulong ng pag-endorso ni Pangulong Marcos sa proponent ng resolution of both houses number 6. Binigyan din pa ni Senador Pimentel na hindi na pahahalagahan pa o seseryosohin ng mga senador ang lahat ng sasabihin ng presidente kaugnay sa pag-amyenda ng saligang batas. Pasada Balita. Samantala, nakabinbin pa ang petisyon ng Now Telecom Corporation Incorporated sa Court of Appeals laban sa National Telecommunications Commission. Ito naman ay giniit ng Now Telecom ukol sa kanilang hiling na may deklarang labag sa saligang batas ang guidelines ng bidding ng NTC sa pagpasok ng bagong kumpanya sa telco industry. Ayon sa naturang kumpanya, hanggat wala pang pinal na desisyon ng Korte Suprema sa merito ng nabanggit na kaso, valid o may bisa pa rin ito. Pasada Balita. Samantala, 78 lalawigan ang maapektuhan ng El Nino phenomenon mula ngayong buwan hanggang Mayo. Ito ang inanunsyo o ang ibinabala
ni Task Force El Nino Assistant Secretary at Spokesman Joey Villarama at inaasahan ding mararamdaman ang mas matinding epekto ng El Nino sa mga susunod na buwan. Batay sa pinakulingtana ng Pag-asa, 50 lalawigan ang nakararanas ng epekto ng El Nino. 24 na probinsya naman ang tinamaan ng matinding tagtuyot. Pasada Balita! Oy, oras na para sa Sports Balita Update. Updates at inside stories sa iba't ibang sports. Ito ang Real Sports ni Anthony Suntay. Magandang umaga. Sina Carlo Paalam at Rogen Ladon ay natalo sa 2024 World Qualification Tournament sa Italy kahapon. Nabigo si Ladon kay Kieran McDonald 4-1 sa last 16 ng men's 51 kg class, habang si Paalam ay hindi nakatapos sa kanyang laban sa 57 kg class kay Shukur Ozovev ng Turkmenistan dahil sa isang injury. Ang sabi ni Paalam, "Unfortunately, I sustained an injury in my last match that hasn't fully healed. And during the course of the fight, it became apparent that continuing would risk further damage." Ang natitira na lang para sa Pilipinas ay si Nesty Petesio at Ira Villegas. Si Petesio nanalo ng 5-0 kay Maud van der Toorn ng Netherlands para makapasok sa semifinals ng women's 57 kg class. At si Villegas naman ay nangibabaw sa women's 50 kg class 5-0 kay Sophie Winter Rooshaug ng Denmark sa round of 16. Para sa Real Sports, ito po si Anthony Suntay. Mula sa Photon, ang malakas at dumadagundong na Photon Thunder Pickup. Mapapalingon ka sa tikas at porma. Photon Thunder Pickup, malakas na, matipid pa. May reverse camera, touchscreen infotainment at electronic parking brake, leather seats at alloy wheels. Ang starting SRP ay 980,000 pesos only. Punta na sa pinakamalapit na Photon dealership o mag-message sa Photon Philippines Facebook page para sa iba pang detalye. Photon Motor Philippines, 16 years of empowering the Filipino business. Anong oras na? Nasa traffic ka pa rin ba? Ubus na ang pasensya, ubus pa ang gasolina. Mag-move on ka na! Tara na sa Clean Fuel dahil dito may forever. Forever na mura, forever quality pa. Sigurado ka sa Euro 4 diesel, 91 at 95 octane gasoline at auto LPG rin. Kaya panatag ka kahit maipit sa mahabang traffic. Panalo ka dahil garantisadong produkto, mahusay pa ang serbisyo. Umiwas sa mataas na presyo sa Clean Fuel, mag-move on ka na! Clean Fuel, quality fuel for less. Mukhang kailangan ko na naman palitan ng bubong ko, pare. Mag-iisang taon pa lang yan. May tulo na kagad. Ay, bossing! Baka naman kasi hindi matibay yung ginamit nyo. Dapat ang gamitin mo ay Cherry Loom, ang yerong aluminum. Basta yero, Cherry Loom. Tibay protektado sa pangmatagalang yero. Real Sports ni Anthony Suntay sa DWIZ 882. Pasada Balita. Balitang pangkalakalan. Tumaas ang foreign direct investment sa Pilipinas. Batay po sa datos ng Bangko Sentral ng Pilipinas, umabot sa $826 million ang FDI nitong Disyembre. Mas mataas ito ng 29.9% mula sa naitalang $636 million noong 2022. Paliwanag ng BSP, ito'y dahil sa pagtaas sa 86.2% ng investment sa debt instrument ng mga hindi residente sa bansa na umabot naman sa $527 million mula sa $283 million noong 2022. Pasada Balita! Mga balitang dapat alam mo kahit sa labas ng bansa. DWIZ Balita sa ibang bansa. Tiniyak ng Israeli Police ang seguridad ng mga Palestino sa gitna ng paggunita ng Ramadan. Ito'y sa kabila na rin ang kinakaharap na kagutuman at kaguluhan sa Gaza. Gininita pa rin nila ang Islamic calendar o banal na buwan ng mga kapatid na Muslim. Nakadeploy na rin ang libu-libong pulis sa buong paligid ng Old City ng Jerusalem, kung saan libu-libong mananampalataya ang inaasahang darag sa araw-araw sa Al-Aqsa Mosque Compound. Al-Aqsa Mosque ang compound ang lugar na itinuturing na pinakasagrado ng mga Hudyo na kilala bilang Temple Mount. Sa isang mensahe ng Ramadan sa mga kapatid na Muslim sa loob at labas ng mga bansa,
Nangako si US President Joe Biden na patuloy na itutulak ang humanitarian aid sa Gaza, isang tigil putukan at pangmatagalang katatagan para sa nasabing rehiyon. Pasada Balita! At syempre, iiwanan ko kayo ng isang magandang balita o good news. Tindero ng ice candy at isda noon, negosyante na ng mga salad ngayon. Isa lang namang naglalako ng isda at salad si Jalmar Peñaflor sa kanilang probinsya. Pinagsumikapan niya kasi ang pagiging tindero dahil, teka muna, ilan sila? 12 silang magkakapatid. Aba, hulaan ko. Ang tatay nila, kung hindi seaman, OFW. Madalas sa abroad. Di ba? Kaya laging 12 sila. May kamag-anak kong ganyan yung tsuhin ko OFW Siyam silang magkakapatid. Ang lakas ng loob niya sa pagnegosyo ay nahasa ng dahil sa naging buhay niya at ng kanyang mga magulang ay mga mangingisda. Una na siyang nagtayo ng cafe na hindi pumatok pero hindi siya nawala ng pag-asa at ngayon nakatuon ang kanyang pansin sa kanyang salad business na may 4 ng mga branches o sangay sa ngayon. Pagmamalaki niya, kumikita siya ng 30 hanggang 40,000 pesos kada araw. Wow! Kapag malaki o malakas ang order. Teka muna ha. Yung nagsulat ito, paki-indicate nyo next time ha, kung anong klase ng salad yung kanyang itinitinda ha. At paki-confirm din yung aking hinala na ang kanyang tatay ay, kung hindi po seaman, OFW. Pinibiro ko lamang kaya, pero buko salad. Okay, kasi wala kayong picture Next time ha, para mas maging kaakit-akit at maganda ang dating sa ating programa, itong good news na to ha. So sa mga nagbabalak dyan, halimbawa, hindi po kayo nakapagtapos ng inyong pag-aaral o kaya'y nagsimula kayo sa maliit na negosyo at sumablay kayo, huwag po kayong panghihinaan ng loob dahil ituring ninyo na, tawag dito, idolo or pamantayan itong si Jalmar Peñaflor. Na sa kabila po ng pagiging mahirap nila, maraming magkakapatid, 12 lang naman sila at pagbagsak or pagpalya ng mga una niyang negosyo, kita mo, kumikita siya ng 30 to 40,000 kada araw kapag malakas ang order sa pagtitinda lamang ng buko salad. Abay, malaki pa kinikita mo sa allowance ko, pare. Ay, sorry, nadulas. Good news! At sa inyo, isa naman pong edisyon ng inyong nag-iisang pasada balita dito lamang sa DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.